Alright. Check natin ang kitchen. Magulo pa. Wala pang pintura. Pero mag-i-start na ulit tayo maggawa ng chicharon. Okay, introduction. Tagal na ulit tayo bago nakagawa ng chicharon. So, our chicharon, ang gagawin po natin is back fat, skin on. Yun po yung code sa back fat or yung chicharon may laman in layman's term. Nakalagay dito, meron can export in the Philippines. So, product ng Spain, brand of choice natin is Litera. Bakit Litera, Mang Domeng? Kasi ang Litera maganda yung distribution niya ng taba at laman. Okay? Every box consists of 20 kilograms, 2770 kilograms kapag hindi pa natutow. Pero pag natutow na siya, it will be 20 kilos. Ang nakalagay dyan, frozen pork back fat, skin on. Make sure it's always skin on kasi kung hindi skin on, so walang chicharon. Taba lang yun. Ang tawag doon ay back fat lang. Yun. Tapos, export to Philippines. Tingnan natin, unbox natin. Kung titignan, malapitan, ganyan siya. Oh. Merong ganyan kanipis. Yan. Okay. Ganda. Merong ibang mga brands ang mga back fat, kaso lang ang problema sa kanila, sobrang kapal ng taba. Kapag ginawa nyo yung chicharon, ubos na ang tubo nyo. Kasi nagiging mantika lang lahat. Okay, yan. So, latag lang natin dyan. Latag lang natin. Para siya ma-air dry. Yan, meron rin mga maninipis. Tawag dyan ay back skin. At meron naman, tingnan mo ito kung gaano kakapal yung laman naman. Yan. Yan. Yun o. Yan. Tingnan mo yung laman. Yan. And also, ang back fat po is galing po yan sa pork loin. Pork loin, ibig sabihin, yun po yung pork chop. Okay. Back fat. Kapag walang fat na kasama, ang tawag ay back skin. Yan. Tanggalin lang natin lahat. Meron tayong 2 boxes, tapos malalaman natin kung ilan na magagawa niyan. Magtitinda ulit ako ng kasi meron na ulit supply eh. Anyways, at the end of this video, ibibigay ko sa inyo kung sino yung nakapag-supply sa atin. And I think naman makakapag-supply siya. Kaso lang, in a limited offer, within Cavite area lang. Or malapit na area ng Laguna. Yan, kaya yan. Kasi dito kami sa Silang Cavite. So, yung mga malalayo, pasensya na. Kailangan yung maghanap ng supplier sa malapit sa inyo. Tingnan nyo, kagabi pa to pero yellow pa rin. May yellow pa rin siya. So, tingnan natin kung ilan ang kalalabasan ng 40 kilos na back fat kapag naging chicharon na siya. Tapos, costing uli natin. Since nagbago na ang presyo ngayon, before, wala pa siyang 100 pesos. Ang per kilo ngayon, 130 pesos. So, we need to adjust kasi we are not a charity. We are business. Okay? Iangat ko muna to. Ang hirap eh. Alright. Nailatag na natin 2 box. So, 40 kilos. Ayan. May mga ice pa. So, hayaan na lang muna natin yan mag-tow. Totally. Okay. Grabe yung tirik ng araw. So, I decided na lang na huwag ng air dry. Let us use yung init ng araw. Pakainit. Because, based on experience talaga, it's much better pa rin talaga binibilad yung mga balat. Ewan ko, yung finished product is much better. Ito nakasit na sila rito ng in 1 hour. Yan ito yung setup na ginawa ko. So wala pa tayong sabitan eh. Dapat ganun ang sabitan oh. Yung parang sasampayan para na isasabit lang natin. Anyways, ang nilagay ko, meron akong screen sa ilalim para hindi siya mababa dun sa pinaka drippings niya. And also, nag-sprinkle lang ako ng ilang rock salt sa ibabaw para
meron tayong kahit papano avoidance ng langaw. And also, kailangan talaga lagi natin inaano yan, lagi natin binibisita. 2 hours lang. 2 hours lang natin sa init ngayon. Pwede na yan 2 hours. Yan. Nakibilad lang tayo rito sa kapitbahay, pero nakapagpagawa na ako ng sampayan ko, then okay na yan. This is 40 kilos mga sir tsaka ma'am, no? Yan, nakabilad. Wala pa akong ginagawa dyan. Ang ginawa ko lang, nag-sprinkle lang ako ng asin. Okay? Yan, kalaban lang natin dito langaw. Pero kung binabantayan naman, walang problema yan. Okay. Yan, right. Hinango ko na, napakainit. Okay. So, as we can see, nag-iba na yung texture ng balat. Yan. Iba na yung texture niya. Ito, ilalim to. So, yan. See? Ganda. Nag-dry up na agad yung balat niya. 2 oras lang. Hindi ko na pinaabot ng mas matagal na oras kasi ang hirap niyan chopin kapag tumigas na masyado yung balat. Pero double check natin, yan siya. Wala. Okay. So, tagtaran. Kabili tayo ng mga tagtaran dito na stainless. Okay. Tayo lang natin dito yan. Kunin lang natin yung chopping board. Yung chopping board natin. Bigat. Yan. Okay. So, ganyan magiging setup natin. Ang pag-chop. Then, close up natin. Yung size natin. Masyado malapit yan. Okay, ganyan. So, we have this one beautiful cut. Cut natin dito. At least, cut natin sa gitna. Yan. Then, magkakaroon tayo ng ganito. Ganitong haba. Okay? Good na yan. Okay, so good cut na. Then, size natin is 1, 2, parang 2.5 inches. Ganda oh. See? Ganda. Matigas na yung balat niya. Okay. Yan oh. Para na siyang nag-transparent. Then, I think we have it perfect. Then, cut na natin. Lalo na kayo sa mga baguhan pa lang, mag-iingat. Pero sa mga tagal na, ako, balik na naman ako sa dati. Ayan. Okay. May laman, oh. Ayan. Okay na yan. So, ang parsalang natin is gagawin natin 8 kilos to 10 kilos. So, since we have 40 kilos, ang gagawin natin is pagkasalang. Meron akong 2 kaldero doon. Pakita natin. Maganda na yung kusina natin. Okay, meron akong 2 naka-standby na talyase. And, pamaya natin pag-usapan yung about doon sa kalan. Yan. Tapusin lang natin to. Tapusin ko lang to. Cut ko na to. Alright. After 1 hour and 30 minutes. Itong nakuha natin. Pinag-iwahiwalay ko na siya by 10 kilos. Para maisa lang natin by 10 kilos. Yan. Alright. Ganda. Mang Doming, kailan po maglalagay ng asin dyan? Pwede na tayong maglagay dyan. Pwede na tayong maglagay mismo. At pwede rin natin, kapag kasalang natin doon sa ating kawali, pwede na rin doon. Irerekta natin. Gamit natin is, bumili ako ng ganito para matansya natin. This is rock salt, na tigli 5 piso. And I think enough na to para dyan sa 4 na yan. Iniiwasan kasi natin maging maalat. And bakit ba natin naglalagay na tayo? Di ba pwede naman tayo maglagay ng asin pagkatapos lutuin? Ang nakikita ko kasi lagi doon medyo messy yung kinakalabasan nung
nung packaging, may mga debris ng mga asin, yung mga ganon. At least ito, na-marinate na natin. Ma-marinate natin siya habang niluluto. Which is, ayun yung natutunan ko pag gumagawa sila ng chicharon sa Pampanga. Nilalagay nila kasama ng pagluluto. Okay? Alright. Game na tayo. Painit ko lang yung ano natin, kawali. Okay. Pinapa-non-stick lang natin yung pan natin. And nasan yung mga mantika? Ay, sagad ko, wala akong mantika. Okay, gamit natin mantika, which is pampalengke lang. Kung tawagin sa palengke ay labo. Labo gagamitin natin, wag yung linaw More of yung linaw ngayon, parang karamihan sa kanya yung ano na yung soya oil. Nagaano siya, bumubulbak, nagbo-burst. So hindi natin kailangan ng maraming mantika kasi eventually magmamantika rin naman talaga yung ano natin. Gusto lang natin siya mag-non-stick. Gusto lang natin siya ma-coat. Yung mga sides niya, yung gitna, ma-coat ng okay to, mantika. Ito rin isa. Ito rin side na to. Okay. So, another question na natatanggap natin. Sir, pwede ba yung yung mismong gamitin natin, yung mismong na-extract sa baboy? Yes. And also, kung nakita nyo yung mga videos natin before, those are different steps naman yung ginawa natin doon. Since binilad natin to, gagawin natin dito, hindi na tayo mag-blanch sa una. Diretso na to. Kasi na-tighten up na natin yung balat niya, and also, kailangan nating malaman na ang gamit kong mga kalan ay mga heavy duty na kalan, which is commercial na kalan. So kapag gagamit tayo ng ganitong kalan, which is the household one, hindi uubra yung dami ng isasalang natin. So nakadepende kung gaano karami yung isasalang natin, nakadepende yun kung ano yung gamit nating kalan. Since ang gamit ko ay malakas, tignan nyo, di ba kung gaano kalakas yan. Since malakas yung ano na to, yung kawali na to, yan. Ba, ano pala. Yan. Since malalakas tong mga gamit nating kawali, kaya nating magsalang ng maramihan. So, for now, mas gusto ko magsalang lang ng 10 kilos kasi to avoid, Chef, ngayon na lang ulit tayo gagawa ng chicharon para ma-avoid natin yung pagkakamali. Alright? Okay. Angat ulit natin to para makita natin, kumuha na tayo ng may sasalang. Tapos tignan rin natin kung masyadong mainit. Baka kawawa yung cellphone natin. Sub natin. Yan. Sadya lang talagang mainit. Yan. Lagyan natin to. This is 10 kilos. There. Tatansyahin natin kung pwedeng 10 kilos lang or pwede natin dagdagan. Yeah. Salang din natin dito kabila.
Sundan na natin to kahit mahaba yung video. Sandok. Ang kagandahan lang talaga sa binibilad na way natin is malilesen yung problema natin dun sa mga pagdikit-dikit. Marami pa rin ako nakukuhang mga ganong question eh. Malilesen yung problema dun sa pagdidikit-dikit. Okay, so now, since nandyan na yan, titignan natin ang apoy natin. Kung paano natin nare-regulate yung apoy. So, magkaiba ang burner natin. Isang C40 yata tawag rito. Tsaka isang ganitong may automatic na bulb. So, ang kailangan natin gawin is distribute yung apoy. Huwag masyadong malakas. Kasi antayin natin mag-render siya ng fat. Naan lang natin. Then dito naman sa pangalawa, ang gagawin natin, bubuksan natin yung pinakamalaking burner. Papatayin natin yung pinakamaliit. Pero, hindi natin siya itotodo. Same goes doon sa kabila. Okay? Para kayanin ng apoy. Yan. Mama, nasan yung ano natin? Yung clock? O yung ano? Yung kulay green. Meron. Ito time natin 3:35. So babalikan natin siya ng after mga 30 minutes, mga 4, balikan natin siya. Then tingnan natin kung magiging tsura niya. Ganito hindi mo na ito kailangan haluin ng haluin kasi hindi mo nadidikit. Natin yan. Okay, by this time, lagay tayo ng salt. Okay. Wala akong measurement ha. Tingnan ko lang. Okay na to. Lalagyan natin. Good. Kabila, the same. Good. Ganito yung tinuro sa akin sa Lubao, Pampanga. Shoutout sa mga taga Santa Maria, Lubao, Pampanga. Punta kayo dyan sa lugawan namin dyan. Mang Bills Lugawan. Mang Bills Lugawan pala. Sorry. Yan. There. May mga nagkakaproblema pa rin sa mga pagdikit-dikit. Mangyayari yon kapag under fire. Under fire, ibig sabihin, yung lakas ng apoy nyo, hindi kinakaya yung volume ng sinasalang nyo. So, kasi for example, ang gamit nyo, kalanlang pambahay, siguro may hirapan pa yan eh. May hirapan pa sa 2 kilo yan. Kaysa 1 kilo lang.
Balikan natin kapag daga na nag 4. Okay? Baka maubos ang ating memorya. Alright, we are back 4 o'clock ng hapon, and what you can see, wala pa naman masyadong pagbabago. Zoom natin ng konti dito sa kabila. There. Wala pa masyadong pagbabago dyan, kahit dito sa kabila. Alright. Within that 30 minutes, every now and then, hinahalo-halo ko yan just to make sure yung mga nasa ilalim ay hindi mauunang maluluto. Kasi there is a possibility na mag-pop na yan mga yan. Let's say, ito. Okay, kita nyo yan. Ibig sabihin yan, siya yung naipit dun sa ilalim. And iiwasan natin yan by keep on steering. And also, merong mga mauunang lalambot yung balat. Yun yung nagkukos ng lagkit. So, this is not the safe time para magpakakampante ka kapag gumagawa ka ng chicharon. Kasi ito yung pinaka-vital time kung saan magkakaroon ng reaction yung balat para maging parang jelly. Pag naging jelly siya, ang mangyayari sa kanya, magdidikit-dikit. Which is nagiging problema na nakararami na nagtatanong sa atin. Nagdidikit-dikit. Kasi yung pinakabalat niya, napupunta na siya sa state na nagiging jelly. Kapag naging jelly yan, hihiwalay yung taba dyan. Pag humiwalay yung taba, ibig sabihin, you're on to the start of the disaster na ng niluluto mo. Which means, that is a signal na ikaw ay papalpak na sa ginagawa mo kasi magdidikit-dikit na siya. Okay. So, easy lang. Kung baguhan ka pala sa pagchichicharon, na nanonood ka sa akin, make sure na ang gawin nyo, ibilad nyo or air dry. Huwag nyo munang gagawin yung rekta na sinasalang kasi medyo ang paglalaro ng apoy sa pagluluto nito is medyo advanced skill siya. Okay? Kung gusto nyong matutunan to, always make sure, dun muna to sa basic, pinakamadali niyan is pagbibilad. Mas matagal pero it is worth it. Habang nagpa-practice, yun muna yung gawin. Okay? Yan. Then, unti-unti nyo na rin madidevelop dyan yung sense of ano ba tawag doon. Makikita nyo na yan eh. Pag nakikita nyo merong dumidikit yan sa chance nyo, pag meron kayo nakikita dumidikit yan pa unti-unti, then that's a warning for you. That's a warning na, oy, lakasan mo ko ng konti, hindi ko kinakaya. Magiging jelly na yung mga balat ko. Magdidikit-dikit na kami rito. Okay? But since walang dumidikit sa akin, ibig sabihin nun, I am on the right track dito sa paggawa ko ng chicharon. Okay? Balikan na natin to after 1 hour. So, it's already 4:03. Balikan natin ng 5. Okay. Habang hindi lumulubog sa mantika yan, hindi ko na ipapakita sa video, but I will keep on stirring it every now and then. Maybe after every 5 minutes, every 10 minutes, yung mga ganun tipo. Hanggang sa lumubog na tayo sa sarili niyang mantika. And anyways, kapag natatagalan kayo, magdagdag lang kayo ng mantika. Para mas lumubog siya, mas madali, at hindi maiwan yung iba. Yan. Check natin. Okay. Balik tayo. Ang 5. O, lumagpas na tayo. 5:01. So, eto na dapat ang itsura ng gawa ninyo kapag 1.5 hours. Yan. Malumanay na malumanay lang. Wala kayong nakikitang dumidikit. Pag tinignan natin yung sandok natin, lapit natin. Yan. Pag tinignan mo yung mga sandok natin, ilapit pa natin. Ano yun? O, yan. Wala kayong makikita sa mga sandok natin. Walang dumidikit. Kabila, tignan natin. Walang kahit anong dumidikit. So meaning we are now successful at nasa ano na tayo, stage na matawag, sabihin natin stage na safe. So what we have to do right now is, since ganyan na yung apoy niya, kukunin na natin pinakamahina. So ito na yung time na kumbaga sa sinaing, magpapain-in na tayo ng sinaing. Ihinaan na natin yan. Hindi na natin pwedeng ano yan,
Hindi natin pwedeng i-maintain yung ganung ano kasi yung mga balat niya magpuputok-putok na yan. Yan oh. Nagkakaroon na tayo ng indicator na nagkakaroon na ng popping effect dun sa mga balat niyan. So, hindi natin pwedeng hayaan na ganon. Or else, wala na siyang magiging room yung chicharon natin, pellets natin para umalsa pa pag stage na ng pagpapaalsa yung gagawin natin. Okay? So, mahina na yan. Mag-aantay ulit tayo 5:30 or 5:33. Tapos na tayo, hahanguin na natin yan. Okay? Doon natin titignan yan mamaya. Bakit? Sa GC. Okay. So ito, aantayin na lang natin yan para mag-in-in siya. Magkakaroon ng medyo titigas-tigas yung balat niya. So magiging pellets na. Kabila, tingnan natin. Same din. Ganon din siya. Tapos natin yan. Tingnan natin. And okay. By this time, safe na tayo. Huwag na natin masyadong hahaluin kasi there will be a possibilities na masira-sira pa natin yung mga taba and hindi rin naman maganda yun. Hindi na para laging buo yung itsura niya pag prenato natin. Okay, yan, antayin na lang natin yan. Last 30 minutes of the ball game. Yan, successful tayo ha, walang tumikit ha. Sa mga first time at pumalpak, that's not the end of the road for you. Kung alam nyo lang kung gaano karami yung naitapon kong balat before, ganun talaga. Tsambahan lang yung una, pero ang mangyayari sa inyo nun, kala nyo nakuha nyo na, pero yung pangalawa nyo bigla papalpak. Ganun yun eh. Anyway, practice lang yan. Tayo lang natin. Oras. Tayo lang natin. Okay? Magpasa tayo. 3 minutes. Hango na. Tignan ulit natin yung apoy. There. Apoy. Apoy natin sa kabila. There. Apoy. Parehas. Okay. Then tignan natin sila. Natin yan. See? Kung malakas-lakas pa yung apoy natin dyan, magpuputo ka na lahat eh. Pero ito, pinaka-perfect lang. Wala tayong nakita nagdikit-dikit mga ma'am sir ha. Wala tayong nakita nagdikit-dikit dyan. Questions about nagkaroon kayo ng dikit-dikit, mga ganyan, isa lang ang sagot dyan mga sir ka ma'am, yung apoy on how you handle the fire. And also katulad ng sinabi ko, always kapag gagawa kayo, since you are only a beginner, make sure na the air dry with the use of fan, mga ganyan, fan, electric fan, ceiling fan, and also the matawag dito, pagbibilad. Yan, mga pwede natin gawin para ma-sure natin na hindi tayo mare-reject tayo sa kabila. Okay, yan, nakakapagod talaga gawa ng chicharon, lalo na kapag hindi pa maayos yung mga gamit mo. Yung mag-i-start pa lang, improvise pa lang, mahirap talaga. So, tsaga-tsaga lang naman yun eh.
sa inyong nag-i-start, start nyo muna na 1 kilo lang, then susunod, try nyo mag 2 kilo. Ay, hindi mo. Huwag nyo bibiglayan. Alin? Hindi mo nilagyan strainer. Ay, hindi na kailangan. Ayun, ang ganda ng question ni Mrs. Bakit hindi mo nilagyan ng strainer? Yes, hindi mo na kailangan lagyan ng strainer yan kasi wala na tayong moisture. So, meaning wala na tayong tubig dyan. Kapag nawala yung tubig, wala yung moisture, hindi na tayo magkakaroon ng problema sa amag. Nagkakaroon lang ng amag yung mga pellets kapag may moisture. Sir, hanggang kailan tatagal yung pellets? As long as tama yung pagkakagawa mo, lagi ko sinasabi, kung tama yung procedure mo, tama yung tagal ng pagkakaluto, nawala mo talaga yung niyan, yung pinaka-moisture niyan, it will take months talaga. Buwan yan. Pero anyways, itong sample natin na to, maglalagay ako rito ng naka-standby lang dito sa commissary para mabibisita natin kung ilang lalagyan natin ng date. Para mabisita natin kung ilang buwan na siyang nandyan. Makikita natin kung aamagin ba o hindi. Okay? Okay. So, salang ko na yung this is 20 kilos. Mama, itaas mo nga yung itaas mo yung timbangan. Dito mo. Tingnan natin kung anong kinakalabasan kapag Yan. Natin. Timbangan. Hold mo to. Yeah. There. Yung 20 kilos natin, ilan na lang? 9. Wala pa nga eh. 8.8. Ito pa. Meron pa tayong batcha. So, mga 8.5 or 8 kilos. Yun yung kinalabasan ng 20 kilos. Okay? So, ganun siya gagaan. Okay? Ilagay natin yan. There. Mama, pakipatay na yung ceiling fan ha? Oo. Para hindi ito mahanginan. Okay? So, sasalang ko na yung pangalawa. Then, i-rest natin to. Hindi to pwedeng iprito agad mga sir, ma'am ha? Pinaka-minimum natin dito ay pinaka-minimum natin na tagal na itatagal nito is at least a day para mag-rest. Ako ang gagawin ko is 2 days para sure na mas maganda yung mag-pop sa kanya. Okay? 2 days ako dyan. And then, ayun, saka ko na i-video kasama nitong video na to. Okay? 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 Alright. So doon sa sinalang natin na isang bote ng mantika, ito yung kinalabasan ng mantika na na-render natin. So tatanggalin ko lang yung mga maliliit na bits ng salang kanina. Same goes dito sa kabila. Kaya natin yan. Alright, after 2 days, this is how it looks like. Okay? Then, as promised, maghihiwalay tayo rito. Titignan natin, i-observe natin within maybe 1 to 2 weeks or maybe a month. Tignan natin kung anong kalalabasan niya, kung kailan siya magkakaroon ng amag. Okay? Like, yung mga question kasi, sir, hanggang kailan ba to? Hanggang kailan nagtatagal yung shelf life niya, yung pellets. So, I'm always answering na if tama yung pagkakagawa mo ng pellets, then definitely tatagal siya within a month or so. And etong dalawang pellets na to, iba yung timing ko na ginawa rito. Etong isa is full, matigas siya, matigas. As in matigas. Then itong isang batch natin, ang ginawa ko naman, malambot siya. Yan o. Malambot. Ito matigas. Ito malambot. Malambot siya. So titignan natin if there are difference. And also maghihiwalay din ako ng ganito. Okay, maghiwalay lang tayo ng ilang piraso. Kasi mas mataas ang moisture nito. Etong batch na to. Etong batch na to mas mataas yung moisture kumpara dito.
Okay, ito mas dry siya, then ito ay mas mataas ang moisture. So, tatabi natin siya, pagko-compare natin, i-observe natin in a daily basis. And also, another question na masasagot natin ngayon, Sir, pwede ba natin gamitin yung mantika na na-extract natin sa pagpapabusa ng chicharon? Yes. Ito yung mga nakakuha natin. Nakakuha tayo ng 2, 4, 6, 8, 10 na 1.5. So, lagyan natin yan. Kasama na rin yung ginamit natin na unang mantika. So, this is a mixture of, hindi ko lang kung palm oil yun o ano. So, yan o, kita naman tulog. Ito na yan. And make sure, itong mantika na to is supposed to be smoking hot. Dapat smoking hot siya. Let's add more. Another 1.5. Makukulangan pa ako. Okay, close up natin. While it is already smoking hot, test tayo kahit mga 2 piraso. Tignan natin kung aangat agad. That's a good sign already. So, lagyan na natin. Our first batch. See, first batch natin. Magic! Sabog na sabog. May pakiugasan nga yung isang strainer na ganito. Ayun o, yung purong stainless. Yun, nasa likod. Yun, tumalikod ka. Sa likod boy, sa likod. At this stage, you have to be cautious na sa salang nyo, no? Kasi ang magiging kalaban mo rito, magkaroon naman ng pait, burn taste. So, in our rito, sa situation ko ngayon, kailangan ko na mag-minor ng konti sa apoy ko kasi na-achieve na natin yung kapal ng chicharon. So, meaning okay na yan. Pero hindi mo pa pwedeng awatin yan. Kailangan mo makuha yung kulay naman yung hahabulin mo. Yung kulay puti na yan, pag kinagat nyo yan, pag hinango nyo at kinagat nyo, makunat yan.
always make sure na huwag kayong bababa sa 3 minutes kapag nagpapabusa. Kakaroon pa ng ibang, mag-iiba pa kulay niyan, magiging mas brownish. And ayun yung kailangan natin ma-achieve. Panasan mo. Panasan mo. Sarap nito eh. Malaban. Nakundulas naman na ito. Ganun din. Okay na. Ko lang konti yung apoy ko. Like what I said, no, na-achieve na natin yung pagputok ng balat niya, which is yun naman yung 100% na nakuha na natin yung chicharon. So avoidance na lang ng burn taste. We receive a question kagabi. Sabi niya, sir, yung bakit yung sa akin wala naman dumidikit sa sandok pero dumidikit sa pan. Make sure nyo na painitin nyo muna yung pan bago nyo lagyan ng mantika. Same goes sa pagluluto natin ng itlog, parehas lang. Always make sure na talagang ma-pan-stick natin yung pan natin. Kailangan lang natin mag-camp up rito para tayo makapag-camp up sa pricing natin is kailangan natin mai-repack lahat. Change na tayo ng color. Buka na natin yung brownish na kulay. So pwede na natin itong nay. Okay. Okay. After how many salang, here's our finished product. Cool down natin siya, then packing. Itong kanalabasan ng 40 kilos. Yan. So packing tayo mamaya, then pakita ko sa inyo packaging. Stand-up pouch. Sir, anong tawag dyan? Stand-up pouch. Resealable. Aray ko. Meron tong code. So ito, hanapin nyo. Stand-up pouch. 150 by 250. With ziplock. Half clear, half metallized. Pag sinabing all clear, parehas magkatalikuran clear. All metallized, ibig sabihin, wala siyang clear, hindi kita yung loob. Then, kapag sinabing half clear, half metallized, ibig sabihin, isang open, isang nakasarado sa likod. With ziplock, kasi nasarado na siya, without ziplock. So, mama, nasa resibo nito? Basta ano to, pumapatak to na, magkano to? 3 pesos, sabi mo? Basta 3 point something, basta ganun. 300 plus ang isang 100 pieces eh. So, yeah.
Let's just wait for this to cool down. Yun o. Wait natin mag-cool down yan. Then, pack natin. Bilangin natin kung ilang magagawa. Then, ibibenta na natin. Alright. Okay, the moment of truth. Moment of truth, no? Sa dami nga naman yan kung pumalpak ka pa. Siyempre, suka. Chicharon. Hindi ako mahilig sa chicharon eh. Pero, since mataas ang demand kasi ng chicharon, kita siya. Kita, malinaw. May pagka-blurred pag malapit. Ayan, ganyan. Dekusa naman yan. Spaces, tikman natin. Ngayon, okay naman. Siyempre pag mga vlogger dapat ganun, di ba? Ay, not that. Eh, kaso hindi tayo vlogger. Anyway, ganito mga sir ma'am, no? Kapag gumagawa kayo nito, habang gumagawa kayo, let's say for example, nagawa nyo na lahat, wrap up nyo na. Take advantage nyo na yung social media agad. I-post nyo na agad mga pre-order ninyo, katulad namin. Kahapon pa ako nag-post na meron akong gagawin chicharon ngayon. So, meron na nagpa-pile up na yung mga orders ko. So, ang mangyayari, pag napak na namin to, antimano, meron na kaming mga customer agad. Ang kagandahan kasi sa business natin na pagkain, yung return of investment, mabilis. So, pag naubos ko within 1 day to, or sabihin na natin within a week, kasi hindi naman agad may sira kasi resealable din naman yung lalagyanan natin. E di, bibili ulit ako ng panibagong stocks, di ba? Wala na naman yun eh. May ibabalik ko na yung puhunan ko. Sipag lang kasi sobrang init talaga mag-chicharon. No? Tsaka hindi ako mahilig sa chicharon eh. Oh. Kahit yung sinasabi sa inyo, kaya ka nagkakaroon ng space, mama ito. Yung space sa ilalim. Hindi na natin kailangan magbudbud ng asin. Kaya ba nakikita nyo yung mga chicharon may betchin pa. Hindi na natin kailangan magbudbud. Kasi, nung niluluto pa lang natin yung pellets, nagkakalasa na siya. Okay. Kaya sa inyo na kung paano nyo bebenta. Kung magkano nyo ibebenta. Ano lang. Kasi, nakadepende sa inyo kung paano nyo i-costing yan. Okay? Okay. Naipak na natin yung mga chicharon natin. Look at this one. 150 grams to 160 grams. Panalo na sila dyan. And then, also, one of our concern dito nung dating gumagawa ko. Ito kasi, naglulus yung tighten ng ano nito, yung resealable. So, might as well, isil nyo yun dito sa ibabaw. Or, kung wala kayong sealer, pwedeng scotch tape naman yan sa ibabaw. Sa akin, ganito ginagawa ko. Meron kasi akong sealer. Ito. Then, babala natin yan. Yan. So, mag-seal na yan. Sir, magkano yung sealer mo? 8,000 to eh. Hindi naman kailangan ganito. Kahit yung mga pang-seal lang ng ano. Ano ba yun, mama? Yung pang ano? Yung pang asukal? Yon, pwede yon. Good na yon. Ito kasi vacuum sealer ito eh. Ayan. Okay na siya. Then, check natin. Ito yung seal niya. Okay, double seal. Ibig sabihin, safe na safe yan. Kahit magtagal yun sa shelf, hindi siya lalambot, hindi siya ano. So, yan. Again, itong isa. Yan. Yung mga orders na rin tayo. Ganun lang. Every now and then, kapag gagawa ako, ipi-video natin para yung mga hindi pa rin makakuha, meron pa rin mga pagkakataon na nagdidikit-dikit, mga ganyan, kakaroon ng problema. Normal naman yun sa nag-uumpisa. Kaya it takes practice talaga pag gumagawa ng chicharon.
Kasi hindi pwede yung isang beses ka lang gumawa. Sinunod ko naman yung ginawa niya, sir. Bakit yung akin hindi? Hindi, ibig sabihin nun, may mali kang ginawa. Kasi kung tama tayo, parehas tayo ng ginawa, edi hindi papalpak. Di ba? Same lang tayo ng kalalabasan. Ganun lang yun. That only means that meron kayong nagawang hindi tama, hindi akma dun sa process. Okay? Yan. Actually, ngayon pa lang meron ng mga nag-aabang sa tindahan, pero bukas ko na to dadalhin. Right. After packing and sealing, sealed yan. Triple sealed. Yan. We come up with 100. Ay, may mga bag na tayo. Pinapa-air dry. Come up with the amount of 103 ang nagawa ng 40 kilos natin. So, ang computation ko rito is kahit hindi ako nakagamit ng isang buong LPG, isang buong LPG pa rin yung lalagay ko sa costing ko. Just to make sure. Okay. So, bahala na kayo if magkano nyo bibigay. Ako, I'm thinking of doing an introductory price dito. Wala ka nang makikitang 120 pesos. 120 pesos na back fat na pure na 150 grams. Tingnan mo naman. Look at that. Oh. Nahihirapan nga kami magsara. See? Yan. Wala ka na makikita ang ganong price range. But since we are the production, tayo ang nagpo-produce, we are not the resellers, we are not getting from any manufacturer. So, makakapag-dictate tayo ng sarili nating pricing. That's the beauty of you doing your own business and also your own product. So, in any chances na may nakapagsabi sa akin na isang subscriber natin that there is a shortage when it comes to pork products sa kanila, to be exact, it's Palawan. Meron palang ganun na binaban yung mga pork exports. Sige, I'm thinking na pwede siguro ako magpadala sa kanila, or kung wala talagang supply kayo makuha ang back fat, or makapag-sell ako sa inyo ng, alam niyo, yung pellets na naka-vacuum seal na para kayo na yung mag-produce diyan sa area ninyo. Sige, pag-isipan ko yan kung pwede natin gawin yan. Okay? But I actually need a different person to handle it kasi masyado na akong maraming sinasagot when it comes to business eh. Kaya, ayun. And also, if in case you want to have a supplier ng backfat, MDM, nasa screen, I'm gonna put this on the screen, yung kinukuhanan ko. Dito yan sa Silang Cavite. Message nyo lang yung Facebook nila. Yan, sa screen nyo ngayon. But, if there is a restriction, ang gusto lang nila is Cavite area lang. If you are willing to go sa location nila, dito sa Bulihan Silang Cavite, then much better. Kung talagang desidido kayo na kumuha ng supply sa kanila. But then again, depende sa inyo. Kung talagang wala, then mag-approach lang kayo sa akin and I am willing to negotiate sa inyo kung paano gagawin natin dun sa chicharon pellets na pwede nyong ibenta or pwede nyong lutuin dyan sa inyo para mas makatipid kayo. Kung dun sa tingin nyo mas makakatipid kayo, ipa-fry na lang yung mga pellets, then let me help you with that. Tignan natin kung ano magagawa natin. Okay? Alright. So, masyado na mahaba tong video na to, but I am pretty sure marami kayong matutunan dito. Okay? Okay? Here's our kitchen, no? Maganda na kahit paano yung kitchen natin. Next week kami magpipintura para talagang ano na. Yan. Okay, paalam sa lahat. Yeah!